2 araw na ang nakalilipas, ang bagyo ay nasa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility at papalapit na sa Eastern Visayas area. Batay sa mga forecast charts, ilang daang kilometro pa nang wala pa itong direktang epekto sa lupa sa Pilipinas. Sa mga susunod na 24 to 48 hours, inaasahan natin na maabot ng Tino ang baybayin ng Caraga Region or Eastern Visayas, posibleng sa gabi or araw o bukas ng madaling araw. Matapos nito, inaasahang lilisanin nito ang landmass ng bansa at papasok sa West Philippine Sea sa darating na Miyerkules, November 5. Dahil sa lakas at bilis ng bagyo, mataas ang posibilidad ng malalakas na pag-ulan, malalakas na hangin at storm surge sa mga mababang baybayin ng Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Caraga at bahagi ng Bicol. Sa mga lugar ng Eastern Visayas at Caraga, inaasahang may stormy conditions na may malakas na hangin at malakas na pag-ulan, mataas ang panganib ng flash floods at landslides. Sa ibang bahagi ng Bicol Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Davao Region, may posibilidad ng moderate heavy rains at gusty winds dahil sa lamang na posibleng epekto ng throw at extensyon ng bagyo. Para sa mga nasa baybayin, i-monitor ang babalas ng storm surge. May posibilidad na umabot ng 2 metrong taas ng tubig o higit pa sa matatambakan ng dagat. Pinapayo ko na maghanda na siguraduhing nakalikas na sa mga low-lying or coastal areas kung kinakailangan. Panatilihing nakahanda ang relief kit, pagkain, tubig at backup power. Sundin ang mga anunsyo mula sa local na pamahalaan at mga disaster response agency. Sa pagkatatapos, ang bagyong Tino ay isinasailalim na sa seryosong pag-monitor. Manatiling nakatutok sa susunod na mga bulletin ng pag-asa at ang inyong local na Disaster Risk Reduction Office para sa pinapakabagong impormasyon. Ako si Camille, nagmamaneho ng ulat para sa inyo. Ingat po tayong lahat at patuloy na suriin ang sariling kaligtasan at ng inyong pamilya. Maraming salamat po.